sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Biyernes, 29 ng Agosto 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Government Internship Program ng DOLE pinalawak sa junior high school students. Aging rice o mga matatanda ng bigas sa bodega ng NFA planong i-auction ngayong buwan ng Setyembre. Disclosure ng SALE ng mga opisyal ng pamahalaan isinusulong. Tayo ba to? Tayo ba ikinukot Tayo. nito? Tayo ito. Sa gitna ng utos ng Pangulo na lifestyle check. Kasunod ng pagsiba kay General Torre, Police Brigadier General Fajardo tinanggal na rin bilang tagapagsalita ng PNP. Mayor ng San Mateo Rizal umalma na itapon sa kanila ang basura ng Maynila. At leader ng Gapos Gang sa Bulacan na bistong isa palang pulis. Naku! Arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. pinalawak pa ng Department of Labor and Employment ang kanilang government internship program. Ayon kay Patrick Patriwirawan, OIC ng Bureau of Local Employment, layo ng programa na bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na magkaroon ng karanasan sa trabaho at mahikayat silang pumasok sa public service. Naku, ang totoo, marami nang gustong mag-public service ngayon. Sa ilalim ng government internship program, maaaring mag-intern ng hanggang 1 taon ang mga junior high school student. At dapat lang gawin ng mga interesadong mag-aaral ay dumulog sa pinakamalapit na Public Employment Service Office. Sa kasalukuyan, umaabot na sa Saan? Tinatanong na kagad, saan daw yan? Saan? At nang gusto raw nilang mag-public service. Maghanap daw po kayo ng pinakamalapit. Huwag yung pinakamalayong Public Employment Service Office, ha? Sa kwanto, mga munisipyo. Ayan. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 43,000 ang mga nakinabang sa GIP o Government Internship Program, habang nagpapatuloy naman ang special program for the employment of students kung saan halos 70,000 estudyante na ang nakinabang ngayong taon. Samantala, magpapa-auction o magsusubasta ng 60,000 metriko tonelada ng aging rice o mga may idar na mga laon may idar ng bigas ang National Food Authority simula sa Setyembre hanggang Oktubre. Layon din daw po nito na maiwasan ang pagkasira ng bigas at upang mapaluwag ang mga bodega ng NFA. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, makatutulong din ito upang masuportahan ang supply ng bigas sa gitna ng pansamantalang suspensyon ng rice importation. Ayon sa kalihim, ang ilalabas na stocks ay yung may edad na o yung mga laon na higit 2 buwan matapos gilingin. Ayun. Hindi, teka muna, Secretary. Magandang umaga po, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Hindi ba't merong 20 pesos na bigas?
Nalilimutan, meron kaming natanggap na impormasyon, baka po hindi alam ng, baka napapalusutan po kayo, Secretary, na imported pa daw po yung bigas na isinasalya sa 20 pesos na bigas program. Wag po. Eto na. Wag po. Andito po yung bigas na ang gumawa, ang nag-produce ay ang ating mga lokal na magsasaka. Hindi na dapat inaabot ng pagkasira sa mga kwanyan. Di ba? Yun nga ang isa sa mga dahilan, yung 20 pesos. Dahil ang daming bigas ng NFA. Ang daming bigas. Nabalitaan po namin, Secretary, na imported daw po ang isinasalya dito sa 20 pesos rice program ng pamahalaan. Aba, baka magalit po ang Pangulong Bongbong Marcos pag nalaman yan. Ang sabi kasi ng Pangulo, ang asikasuhin ay ang mga lokal na magsasaka. Yun dapat. Kung meron man po tayong sinasubsidize, ang mga lokal na magsasaka, hindi ang mga importer. Yun. At hindi ang mga magsasaka ng ibang bansa. Ay, nako, nanang ko po. Nako. Meron daw pong isang lalaking nakatali ang mga paa at kamay. Natagpo ang patay sa loob ng isang hotel dyan sa Cubao. Ay, sus. Alamin nga natin ang balita mula kay RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Kamin Val! Ano kaya nangyari dito sa lalaking ito, no? Ano kaya, hotel ba yan o motel? Motel? Hotel? Ano kaya nangyari yan? Normally kasi kapag may mga ganyang pangyayari, ang laging suspect motel Ito, hotel daw. Ito, hotel. Sa Cubao pa naman, ang daming hotel dyan malaman lang natin. Mga maliliit na hotel. Mga maliliit na hotel. Mamaya balikan natin si Val Gonzales. Nagitla kasi ako kay Ara nilakihan nilakihan yung kaya sabi parang ko, sinasabing unahin mo to. Ano ka ba? Ito sasabi ko, ito ba? Oo. Sayang naman yung pagkain natin. Samantala, muli pong binuhay ang panawagan ng 2x2 na isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Naalala nyo ba itong intro namin ni Kumbachero kahapon? Kahapon lang yan. Kahapon lang namin sinabi ito Opo. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, hindi kailangan ng bagong panukala kaugnay ng SALN disclosure dahil nasa kamay na ng Office of the Ombudsman ang pasya hinggil dito. Hindi po, Congressman Terry Ridon. Nasa inyo, sa Congress mismo. Yung pong ipina-file na SALN ng mga kongresista, unahin natin, Congressman, kasama dapat kayo dito. Dapat kasama yan. Andyan po sa Office of the Speaker yon. Pagka po sinabi ni Speaker, ilabas yan. Lalabas po yan. Ngayon din, hindi po ombudsman to. Wala pong kailangan batas dito, tama kayo. Yung po kasing sa ombudsman, hindi naman congressman ng yung SALN ng congress, iba yun Iba yun, Ang nandoon ay presidente, sa executive, vice presidente. Actually, hindi lahat ng executive kumpatsero. Yung ibang nasa executive, sa Malacanang lang yun. Sa Office of the President lang yun. Kaya tama ka doon na Congressman Terry Ridon. Tama at sinundan mo ang magandang mungkahi ng 2x2. Konting yabang. Thank you. Balita. Samantala, hinamo naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na maunang isalang ang sarili sa lifestyle check. Kaugnay ito kaugnay ito sa mismong direktiba ng Pangulo na isa ilalim sa investigasyon ang yaman o net worth ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Sa gitna ito ng mga ulat hinggil sa umano'y anomalya sa flood control project sa bansa. Giit ng mambabatas, isama na rin pati ang mga gabinete. Gayong pinangungunahan ng Pangulo ang isang kampanya ngayong pinangungunahan ng Pangulo ang isang kampanya laban sa korupsyon.
Yan nga yun. Yan nga yun. Ang ganda naman at sinusundan niyo yung mga mungkahin natin. Tama pala yung mga mungkahin natin, kumbachero. Tama. Uli-uli, Ara, kapag ka nag-intro kami dito, gawa mo ng news item, ha? Iminungkahi ng 2x2. Bumuo po ng Anti-Corruption Task Force ang Department of Public Works and Highways na mag-iimbestiga sa lifestyle ng mga opisyal ng ahensya. Sinabi ni DPWH Secretary Manny Bonoan na layo ng task force na mapanagot ang mga sangkot sa umanay maanumalyang flood control projects. Kabilang sa iniimbestigahan ng technical, member, legal at iba pang sangkot sa flood control project sa Bulacan, Mindoro at Iloilo. At sa iba pa, yung sa Bohol, yung nabanggit natin, kumbachero. Sa Batangas. Lahat ito, Secretary. Welcome din ang ahensya kung isasagawa ito ng third-party investigation katulad ng COA. Handa naman si Bonoan na ipakita ang kanyang salin o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Alas 6:14 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Huwag rin kayo, gising na. Inalis na bilang tagapagsalita ng Philippine National Police si Police Brigadier General Jane Fajardo. Ito ang kinumpirma ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates kasunod ng pagsibak kay General Nicolas Torre bilang PNP Chief. Sa inilabas na pahayag ni Nartates, ipiniliwanag nitong hindi pwedeng maging tagapagsalita ng PNP si Fajardo dahil nakatalaga siya bilang Director for Controllership. Una nang sinabi ni Nartates na Public Information Office o PIO ang mga ngasiwa sa komunikasyon ng PNP. Alas 6:15 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Nako, ito pa lang si yung district engineer na nagtangka umanong manuhol kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Si D.E. Calalo. Si D.E. Calalo. Laya na! Laya na! Yan at iba Sumigaw ba ng freedom? Parang Braveheart yun. Parang nung pupugutan. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Alas 6:16. Nadumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:19 na ng umaga. Gising-gising, bangon na, bayan! Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugduan, mata na kamo, gising na! Pansamantalang nakalaya si Abelardo Calalo, ang District Engineer sa Batangas 1st District Engineering Office, na inaresto matapos ang tangka umanong panunuhol kay Congressman Leandro Leviste. Ayon sa Taal Municipal Police Station, 1:00 ng hapon nang palayain nila si Calalo matapos makapagpiyansa ng 60,000 piso. Naharap si Calalo sa patong-patong na kaso sa Batangas Provincial Prosecutor's Office na isinampa ni Leviste. Pero matatanda ang hinikayat din siya ng mambabatas na maging state witness at ibulgar ang nangyayaring korupsyon sa DPWH. Umalma ang alkalde ng San Mateo Rizal sa plano na itambak sa kanilang landfill ang mga basurang galing sa lungsod ng Maynila matapos na magsara ang Navotas Sanitary Landfill. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Bartolome Rivera Jr. na nagulat sila sa naging pahayag ni Mayor Isko Moreno hinggil sa paglilipat ng basura ng Maynila sa New San Mateo landfill. Gate nito, walang konsultasyon. Walang konsultasyon o paunang abiso sa kanila ang naturang plano ng Maynila. Paliwanag ni Rivera, itinayo ang landfill ng San Mateo bilang alternatibong tapunan ng basura sakaling itigil na ang operasyon ng landfill sa Rodriguez Rizal. At hindi nakadisenyo ang kanilang landfill sa malalaking volume ng basura mula sa Metro Manila. Samantala, iginit naman ng MMDA na mayroon na silang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng San Mateo
at nagtatapon na rin doon ng basura ang ilang lungsod. Alas 6:21 na ng umaga. Maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Gising na. Ipinatatawag ni Laguna Governor Sol Aragones ang mga kontraktor ng 68 milyong pisong halaga ng gusali na Laguna University. Ito'y dahil nakita ng gobernadora na humihiwalay na ang poste ng building. At napag-alaman din na umuuga ito kahit wala namang lindol. Sus Maria Josep. Nako, delikado nga ito. Delikado ito. Katakot-takot pa naman ng estudyante. Sa pag-inspeksyon ng structural engineering, lumalabas umano na substandard ang gusali. Nako, at na. hindi ano raw? Hindi ginawa ng maayos. Kinabakante muna ni Governor Aragones sa 7,000 estudyante. Yan ang sinasabi natin. Katakot-takot na estudyante. Saan napunta ngayon yung mga estudyante na yan? 7,000 estudyante, pinababakante muna ni Gob ang gusali at sinabing ipapakondem niya ito at hindi Ano raw? Hindi ipagagamit para makaiwas sa disgrasya. Tiniyak niyang mananagot ang mga dapat managot at hindi Na naman? Hindi naman yan. Hindi niya tatantanan. Ayun. Sabi niya, ang mga nagtatago umano ng mga dokumento at papeles. Yan, Governor, yan talaga Mabuti na rin talaga yung ginawang ito ng Pangulo Nagkaungkatan na lahat. Hindi lang sa flood control. Hindi lang sa flood, sa iba pang mga government projects. Dapat lahat. At yung mga local government units, ang dami din dyan. Yan nga isusunod ko, kumbatsero. At lalo na doon sa mga magkakalaban sa politika. Ngayon na ang pagkakataon ninyo. Pagkakataon nyo, makaganti. Mag-ungkatan kayo ng mga palpak na proyektong ganyan. Huwag naman yung politika lang na para nakikisabay-sabay lang. May mga ganun naman kasi. Kailangan yung totoo. Yung totoo. Based on facts. Yan. Alas 6:24 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Arestado ang leader ng tinatawag na Gapos Gang sa lalawigan ng Bulacan. Modus ng grupo na pasukin ang mga bahay at establishmento upang pagnakawan. Sakaling may maabutang tao sa lugar na pagnanakawan, iginagapos nila ang mga ito saka kukunin ang lahat ng pera at mahalagang gamit. Nang imbestigahan ng mga pulis ang sunod-sunod na mga insidente ng Gapos Gang, dito na nadiskubre na ang leader ng grupo ay isa palang pulis. Nako. Isang pulis na taga Batangas. Nako, matapang yan. Kaya pala parang may balisong dun sa di ba? Dun sa picture. Kinilala ang suspect na si Police Staff Sergeant Miguel Andrew Oñate, 34 anyos, ng Talawan Police. Nang arestuhin. Taga-Tanawan. Nang arestuhin ay nakuha mula sa kanyang isang kalibre 45 baril, isang peking baril, bolt cutter, mga cellphone, plaka ng sasakyan at mga barya na kinuha mula sa soft drinks warehouse. Naabatid naman sa investigasyon na ginagawa ng pulis yung modus niya kung tuwing siya ay naka-day off. Ayun naman pala. Day off naman pala. Naka-day off naman pala. At least walang conflict. Hindi siya ulitin natin. At least hindi siya pinasusweldo ng gobyerno habang nagnanakaw. Ginagawa daw po ng pulis ang kanyang modus tuwing siya ay naka-day off. At ang sasakyan na kanyang ginagamit ay kanyang nirerentahan sa Laguna. Yung pa maganda. Hindi niya hindi yung police mobile. Hindi police, hindi niya ninakaw yung sasakyan. Ano ginawa niya? Nirerentahan. Kita niyo na? Saan ka naman nakakita? Ibang klase ito. Hindi niya ginagamit ang pera ng bayan sa yung sweldo ng bayan sa kanya, sa taxpayers money, at hindi rin niya ginamit ang kanyang sasakyan, ang police mobile. Ano ginamit niya? Sasakyan? Nagrenta. Nirentahan. Yan ang gayahin ng mga mandarambong sa gobyerno. May delikadesa. Ay, nako. Speaking of Gapos Gang, dito na ang nagkalag ng Gapos.
Meron po kasing lalaking nakagapos ang kamay at paa. Natagpuang patay sa isang hotel sa Cubao. RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Anthony hinihingi na ngayon ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ang kuha ng CCTV camera sa premises ng isang hotel na nasa kanto ng Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Ito'y para makakuha, Jerry at Anthony, ng mahahalagang mga impormasyon sa kaso ng lalaking natagpuang nakagapos habang nasa loob ng kanyang inupahang kwarto sa nabanggit na hotel. Ang kuha batay dun sa larawan na ibinigay ng QCPD Station 7 Jerry Anthony ay nakagapos ng tila kumot pa yung ginamit nung hindi pa nakikilalang mga suspect at nakadapa itong lalaking ito, nakabaluktot yung dalawa nitong paa talikod ng pagkakagapos ng kanyang mga kamay at mayroon ding natagpo ang mga dugo doon sa lugar at gulo yung loob ng kwarto, sinyales na nagkaroon ng struggle o nagkaroon muna ng konfrontasyon, physical na konfrontasyon bago pinatay itong lalaking ito. Sa ngayon ay iniintay pa ng SIDO yung CCTV camera para nang sa ganon ay makita kung sino-sino yung huling nakasama at kung sino yung kasamang nag-check-in itong lalaking ito nang pumasok dito sa hotel, dito sa Aurora, Cubao, Quezon City. Ano pangalan ng hotel? Ayaw ipabanggit ang pangalan pero bakit? Bawal ba yun? Clicks Hotel. Clicks. O, Baka Clicks. daw maka-apekto kasi doon sa negosyo. sa negosyo. Sa negosyo. Oo. Hindi naman, hindi naman sila nang gapos diyan eh. Alas 8:12 kagabi, Jerry Anthony, nang matagpuan itong lalaking ito dahil nung katukin siya nung inutusan ng front desk na housekeeping o mga housekeeper sa housekeeping department biglang hindi na sumasagot sa telepono kaya inakyat na ito at nung persahang buksan ay dito na nga nakita ng room attendant yung nakagapos at importante ngayon dyan yung mga CCTV, yan, kung talaga. meron kung sino ang silang, kasama niya na pumasok dyan. Tapos itong lalaking ito ay nasa bata pa, Jerry Anthony, nasa 30 hanggang 35 anyos, batay doon sa kasing edad mo lang pala eh. Mas bata pa nga ako ng isang taon kung 35 anyos ito. Ang sabi nitong si Police Master Sergeant Randy Pantilanan, kapag nakakuha na sila ng kuha ng CCTV ay mas makapagbibigay pa sila. Yung investigador ng kaso itong si Police Master Sergeant Randy Pantilanan, kapag nakakuha sila ng kopya ng CCTV ay mas makapagbibigay pa sila ng karagdagang impormasyon kung paano nangyari dito sa biktimang ito na natagpuan alas 8:12 kagabi sa loob ng inupang kwarto na nasa ikatlong palapag na ito'y duguan at nakagapos patay na itong biktima. Nasabihan na yung pamilya. Tinitingnan doon sa kanyang nakuhang wallet sa kanya, walang makitang contact number kaya nakikipag-ugnayan pa itong QCPD doon sa pamilya nitong biktima. Ano ulit pangalan, Val? Baka para din wala pang pangalan dahil hindi pa nga naimpormahan yung pamilya, Jerry. Siguro lalo kung wala ka mong contact information, contact details, paano naman mahagilap yung pamilya? So walang makuhang pagkakakilanlan sa kanya? ID, meron? Kahit ano? May ID pero yung address, baka may address. Yung address, merong address kaya pinuntan na ngayon ng mga investigador. Kung makikita yung larawan na Jerry Anthony ay nakakansorsilyo lamang itong biktima. Ang kasama daw ba babae o lalaki? Wala pang ganong impormasyon dahil mula sa QCPD Station 7 sa Cubao ay ipinasa na ngayon dun sa SIDO yung investigasyon. Yes, sir. Okay. So, antayin natin kung ano ang development itong kasong ito, kung meron bang nakaaway at kung sino yung huling nakasama, sino yung kanyang
kasama nung siya mag-check-in kagabi. Motel ba yan? Ako, Motel? Motel ito. Motel. Motel. Yan, motel ito. Ano ba kaibahan ng motel tsaka hotel? Kapag ka ang isang ganyan, motel man o hotel, ay nagpapa-check-in ng short time. Ayun. Short time. Pag may short time, motel. Ayun, motel yun. Ayun. Motel yun. Pero kapag ka hotel, mayroong standard check-in at mayroong standard check-out time. Ayun. Tama. Alam ni Val, ano? Yeah, alam mo, si Val, nasa service. Yung mga impormasyon yan ay pinagbibigay binibigay naman sa akin nitong si Edwin Duque. Ayan. Wala rito sa Quezon City. Batang Caloocan yun sa bagong baryo. Oo, yung Pink Panther nung araw, diyan naglalagit ang si Edwin Duque. Ayos. Wala rito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, back to you, Jared Anthony. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Doon po sa mga taga Barangay San Valley, Parañaque, Cherry East Block 4 o Block 5 pala. Cherry East Block 5, Barangay San Valley, Parañaque. Meron pong naghahanap ng mabibigyan ng pera dyan. Lakasan nyo na radyo ninyo. Lakasan nyo na. Kung ayaw nyong magsisi. Ayan, okay. Sayang yan. Sayang yan. Maraming pera. Hindi lang basta pera. Meron pang mini component. Ayan, yun ang importante. Mini component dahil 22 anyos na ang 2x2. At ngayong araw na to ay 5 taon na ang 2x2 sa DZRH. Tinan mo, parang kailan lang. Parang kailan lang pala. Napakabilis talaga ng panahon. Kaya kayo po kinukumbida namin para sa isang masaganang almusal. Dito po sa DZRH. Kung wala naman po kayong lakad, haliho kayo din mag-almusal tayo. Mag-almusal tayo dito. At birthday din kasi ng presidente ng MBC Manila Broadcasting Company. Si Sir Jun Nanik daw. Happy birthday. Sir Jun, wala ba tayo dyan? 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Bubusisiin na po ng Kamara ang anomalya sa mga flood control projects at iba pang infra project sa bansa sa Martes, September 2. Sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian laban sa ilang opisyal ng gobyerno, mga congressman, mga senador, mga taga-DPWH at mga kontraktor. Problema yun pagka congressman yung iimbestigahan ng Kongreso. Yun na nga. Tingnan natin. Pangungunahan ng House Tri-Committee ang investigasyon na binubuo ng Committee on Public Accounts, Committee on Good Government, at Committee on Public Accountability at Public Works and Highways. Ilan ba yun? Parang apat yata yung nabanggit ko. Isa lang kasi yung Committee on Good Government and Public Accountability. Isa lang yun. Ang dami kasing end Iikot ang unang pagdinig sa mga ghost at substandard na mga proyekto kontra sa baha na ininspeksyon ng Pangulong Marcos gaya sa Bulacan. Nakalinya rin sa mga haharap sa investigasyon si Baguio City Mayor Benamin Magalong kaugnay ng mga nalalaman nito sa nasabing anomalya at si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo
na nagtangkang manuhol kay Congressman Leandro Leviste. Tinitiyak po ng Kamara na magiging transparent at patas ang isasagawa nitong investigasyon para malaman daw ang gagawing reforma sa batas nang matigil na ang korupsyon at hindi daw po ito isang witch hunt o palabas lamang. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. May dim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pale, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong suma sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Napapagod na ba kayo sa mga usapan ng flood control? Wag kayong po. mapapagod. Huwag kayong mapapagod. Huwag kayong malulunod. Nagsisimula pa lang tayo. Kanina may pinakikita sa akin si Yuel Oo. Nag-post daw tong si Congressman Richard Gomez ng mga messages. Screenshot to, Yuel, ano? Screenshot ng mga reporter at producer na nagme-message sa kanya. Okay. Sapagkat gusto siyang kuhanan ng reaksyon sa istorya na isinasangkot ba siya sa flood control project sa probinsya nila, sa distrito niya. Imbis na sagutin ni Congressman Richard Gomez yung mga text, ipinost niya pati number. In-screenshot pati niya. number. In-screenshot niya. Ba't naman bakit? Pati naman number? Pati niya, Yuen. Anong Ba't naman niya ipinost? Ito, 7 hours ago daw eh. Ito, si Yuel, lapit ka dito para malaman nilang ikaw nag-abot sa akin. Congressman Richard Gomez, ito si Yuel nag-abot sa akin. Ito, mahal din itong media spin na ginagawa nila against me. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Alam na alam mong merong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more, mga ungas. Sabi ni Congressman Richard Gomez. Pero Congressman, baka naman kaya ka tinetext para makuha yung side mo, yung paliwanag mo kung meron mga nagbibintang sa iyo. Para mabigyan ka ng side. Ganun yun baka naman wag niyo naman po siguro masamain. Pagdudahan ka agad. Tulad nito, yung mga ibang nagme-message pa naman sa kanya ay mga legit mga journalist. TV networks saka mga journalist. Opo, yan po. Congressman, kung po yun, matik po yun. Kapag ka po may issue, matik po sa mga journalist na tatawagan po kayo. Di ba yan ang hinahanap na kailangan maging fair? Maging fair. Sabihin kasi nung iba, both ba't hindi sides man lang ako tinawagan dyan? Dapat i-present. Ayun nga, para ma-i-present din yung side ninyo. Kaya lang, nagalit si Congressman. Ang pakiramdam yata ni Congressman, may nagmamanipulate may operation laban sa kanya. May operation laban. May mga ganun po talaga. Pero, Congressman, ito po ay tingnan ninyo na isang opportunity na ibinibigay sa inyo para sabihin, hindi totoo yan. Hindi totoo yung mga na-involve ako sa mga flood control projects na yan. Napakagandang pagkakataon nun na ikaw mismo magsabi ng ganun sa pamamagitan ng mga nagtatanong na yan. Maliban na lang kung totoo talaga. At nakakaramdam ka ng pagiging guilty na nahihiya kang magsabi ng hindi totoo yan, na totoo pala. Ayun, may problema talaga Congressman, yan. baka may nagpayo sa'yo na kung may
may nag-ooperate sa'yo. Hindi po. Wag kagad ganun. Wag kagad ganun. Let's give them the benefit of the doubt. Ayan. Yun ang pinakamainam na kapag may ginagawa isang tao, wag kagad nating pag-isipan ng masama. Tingnan muna natin sa positive side. Baka naman meron. Katulad yan, I'm sure maraming tagahanga ito si Congressman Richard Gomez. Naman, nalagay pa dun yung number ng ibang mga reporter. Di ba? Yung personal number ng mga producer siguro nung news program na yon. Hindi porket gusto kang interviewin, gusto ka ng pagkakitaan. Hindi ho ganun yun. Ang matindi ron, paano kung i-bash yun? Paano kung hindi nalubayang kami message yung yun lang. Congressman Richard Gomez. Kung gusto niyo naman sumagot, yun, pwede kayo tumawag dito sa amin. At sa amin ng libre yun, libre. Wala kayong babayaran. Sa pag may naningil sa inyo, isumbong nyo na sa amin. Kahit kay Tulfo, sumbong nyo kay Tulfo. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Nakita mo yung banner story ng Manila Times? Manila Times, oo. Ito na nga pala. Taka nga pala, bago mo lang banggitin yan. Sige, bababa doon po muna. sa mga napapagod na sa kahanap ng 2x2 sa Facebook. Wala pala tayo sa Facebook ngayon, kumbatsero. Ganon. Kaya pala may nagsasabi sa atin. Ano ba dami naghahanap. Si Governor Helen Tan lang nag-message sa atin na sabi bawal daw, naputol daw tayo sa Facebook. Kaya nga Bakit? Ara, ano bang paliwanag? Bakit wala tayo sa Facebook ngayon? Restricted sa Facebook. Bakit? Siguro dahil sinasabi natin na bawal na ang Facebook sa matatanda. Nako. Baka kaya interview natin kay Secretary Martin Aguda. Henry. Henry. Hindi ba sinasabi natin na si Secretary Henry Aguda ay may mga efforts na para isuheto itong Facebook. Oo nga sige at restricted tayo. Ano kasalanan natin? Meron ba tayong violation ng community standards nila? Anong binigay na kan? Wala naman. Wala pang paliwanag. Ba't ganun? So meantime, dito muna tayo sa mga mini component natin na radyo. makinig. Sa radyo muna kayo. O kaya YouTube. Sa YouTube meron. Okay naman tayo sa YouTube, no? Ayun, buti pala, no? Meron Sabihin sa YouTube. natin. So hanapin nyo lang po yung DZRH live. Tama ba? Kung Tama. DZRH DZRH live stream. TV live stream sa YouTube. At mapapanood nyo kami. Tapos, pwede rin po kayo mag-comment doon. Huwag nyo lang gagaya ibang nagko-comment, yung parang mga troll magsalita. Kung ano-ano pinagsasabi. Halimbawa, ang dinidiscuss mo tungkol sa bigas, ang comment tungkol pa rin sa baha. Pag ang dinidiscuss mo lang tungkol sa baha, ang comment tungkol kay Digong. Dinidiscuss mo lang tungkol kay Digong, ang comment tungkol kay Torre. Huwag nyo lang gagayahin yun. Pwede kayo mag-comment kung ano po yung paksa natin. Pero bahala rin kayo. Okay lang din kung ano gusto nyo i-comment. Basta malaya po kayo. So ito po, ang itatype nyo lang po, DZRH 4K live 4K. stream. Ayun. Hindi ba 3K? 3K dati 3K? Yan eh. Naging 4K na pala. Na tayo 4K na ha. Hindi, makina daw ng owner yung 3K. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Sandali lang at makakausap natin ang chairman ng MMDA, ang pinakamayamang chairman ng MMDA. Siyempre. Si Chairman Don Artes. Sandali lang, hati tayo dyan ha, huwag bubuhos lahat ha, hati tayo. Batiin muna natin ang happy birthday ang mga birthday boys. Si Congressman Boyet Gonzales, happy birthday Kong Boyet. Happy birthday din kay Kong Dong Mendoza. Si Kong Dong Mendoza, birthday din. At happy birthday din kay General Conrad Capa. Mga birthday boys natin.
At happy 5th birthday sa 2x2 sa DCRH. Ayan. Nakakalimang taon na pala tayo sa DCRH. Wala ka man lang kakibo-kibo. Parang bilis ng panahon talaga. Kapopoy! Pumarini ka na at kumain tayo. Almusal tayo. Kausapin natin ang masipag na chairman ng MMDA, si Attorney Don Artes. Mr. Chairman, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po sa inyo at happy anniversary, Katunying, Ka Jerry. Maraming salamat po. Your greeting is good, pero gusto naming mag-almusal kayo dito sa amin. Naka-ready na po yung almusal nyo para po sa anniversary ng 2x2. Medyo malayo po ako. Kaya po kami nangungumbindi. Alam namin malayo kayo. Hindi, pwede naman kayong gumamit ng bus lane, Chairman. Subukan nyo lang. Subukan nyo lang. Opo. Chairman, unang-una, noong isang araw ay narinig po namin kayo tungkol dun sa balita na nagpapa-lifestyle check ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa panig po ng MMDA, ano po yung action na ginawa nyo dyan? Kami naman po ay open sa lifestyle check. Magko-cooperate po kami dyan at magko-comply po kami sa kautosan ng Pangulo. Wala naman po kami tinatago. Mayroon po kami SALN na sinasubmit at yan po ay open po for scrutiny. Yung halimbawa po, yung SALN po ninyo, saan po ba nyo isinasubmit ng inyong SALN? Sinasubmit po namin yan sa HR at sa akin pong pagkakaalam ay yan po ay kinakopy ombudsman po. Sa diretso din sa ombudsman. Opo. Ang halimbawa po, may mag-request ng SALN po ninyo. Kanino po magre-request? Sa ombudsman na? Sa ombudsman pa. In fact, ako po ay nag-undergo na ng 2 lifestyle check. Ganun po? Opo, sa ombudsman noong 2022 and 2024. Bakit po? Bakit to? Parang may nagreklamo daw po sa akin to check my wala naman po nakita. Paano ho ba sinasagawa ang lifestyle check? Ano ba ginawa sa inyo, Kinapkapan po ba kayo? Tinataso ba kamay nyo? Well, chinek po yung mga ari-arian na nakadeclare sa akin po SALN. At yun na din po, tinignan kung may mga assets po na hindi ko na-declare na sa tingin nila ay posibleng na-acquire ko because of the appointment sa position. At na-prove ko naman po yan na lahat po yung assets ko ay na-acquire ko before po ako na-appoint sa MMDA. Hindi ko kaya kayo napag-initan dahil tinatawag namin kayong Don, pinakamayamang chairman ng MMDA. Malamang po naka-apekto po. Kasi iniisip nila literal po akong mayaman. Pangalan lang po. Teka muna, yung po bang Don ay palayaw nyo, gano'n? Palayaw po. Romando po ang... Opo. Parang kampu kasi bagay nga sa inyo, Don. Parang Don Emilio. Parang ako po, pagka nagagawi ako sa amin doon sa may Quezon City, Don Antonio. Pala ako. Ayan, Don Antonio. Opo, Chairman, ang MMDA po, lingid sa kaalaman ng marami, ay in charge din po kayo sa flood control projects, sa ibang flood control projects. Itong taon na to, meron po, ano po ba ang papel talaga ninyo? Just for clarification, ano ba papel ng MMDA sa mga flood control program? Meron po kami talagang budget for flood control. Pero yan po ay composed lamang ng 2 aspeto. Unang-una po dyan ay yung pong operation ng mga flood, ng pumping stations namin. 71 po yan. So nakapaloob po dyan yung sweldo ng tao, gasolina or diesel or kuryente, at yung mga minor maintenance po noong pong aming mga pumping stations na ina-operate. Pangalawa po dyan sa component na yan ay yung mga clearing po ng waterways to ensure na dire-diretso po yung daloy ng tubig
papunta po sa aming mga pumping station. So, yan po yung dalawang components po ng aming pong pondo patungkol po sa flood control po. Pero hindi po ba kayo Wala po kami nagpapatayo? major infrastructure. Okay. Buti kinlaro nyo yun. Ano? So, hindi yung pumping stations na inyong mini-maintain, ino-operate, hindi kayo nagpatayo nun? Hindi po. In fact, ang medyo, inabutan ko naman po ito, pero medyo ironic nga. Pag nire-rehab po yung pumping stations, even 30 years na po na nasa amin, kailangan pa po naming umasa sa DPWH. Tulad po ng isang araw, yung sa Bangkulasi po namin sa Nabotas ay ayaw mag-start. So, apparently, nasira po yung starter. Medyo matagal na po kasi yun eh. Yung isa po sa 2 bomba ay ayaw po mag-start. So, kailangan po namin tumawag sa DPWH para po magawa dahil nasa kanila po yung pondo para ayusin po yung pumping station. At yan din po yung mga ongoing rehabs po ng mga pumping stations na nasa amin na ay nakalagak po yan yung responsibilidad sa DPWH. So may mga pumping station na ang nagme-maintain pa rin ay DPWH, Chairman? Meron po. May kahit na nandito sa Metro Manila? Kahit dito po, I think nasa 10 or 11 pa po yung nasa kanila. Nasa kanila. Parang dapat nga pala magkaroon ng, kailangan pa ba ng batas doon? Yung tungkol doon sa hatian ng trabaho? Hindi na po siguro dahil actually meron po kaming MOA with DPWH na nagsasabi na inilipat na po sa amin yung pong entire flood control program dito po sa NCR. In fact, yung mga tao po ng DPWH ay itinransfer yan sa MMDA. Pero through the years na bago po hindi ko alam kung kailan nag-start. Pero unti-unti po rin po nalipat sa DPWH pabalik yung pong yan nga po, yung mga programa. Ang naiwan lamang po sa amin ay yun pong operations po ng pumping stations at yung mga clearing at maintenance po ng mga drainage laterals na to ensure nga po na yung tubig baha ay makapunta po sa aming mga pumping stations. Yung pong taon na to, 2025 budget, magkano ho ang allocation sa inyo para sa flood control program, yung operation and maintenance? Mahigit 2 billion po, pero again, yung bulk po niyan ay personal para po sa operations ng pumping station. Operation ng pumping station. Meron na bang comprehensive master plan ng flood control o ng drainage system sa buong Metro Manila, Chairman? Wala pa po. In fact, matagal na po namin pinupush yan. I think mga 2-3 years na. Yan naman po ay nasa pipeline na ng DPWH. In fact, may initial na po sila pre-feasibility study. I think iginagawa na lang po yung terms of reference para ma-procure po yung pong pagsasagawa ng comprehensive drainage master plan para po sa buong NCR. Para hindi na papatsi-patsi ang trabaho. Tulad ng sa Quezon City, marami hong 3 na yata yung pinatigil ni Mayor Joy na flood control project dyan dahil hindi naman nakatugma sa plano ng nila. QC. Ng QC lang. Ng QC. So meron hong mga kanya-kanyang plano ang mga lungsod. Di ho ba mas maganda na buong Metro Manila na, Chairman, magkaroon ng master plan? I think po tama po yan. In fact, ako po mismo personal advocate ko po yan na magkaroon ng comprehensive drainage master plan para po yun ang susundin po ng lahat. Whether MMDA yan, DPWH, or local government units. Para nga po yung mga, sabi nga po ni Yorme, para nag-uusap-usap po yung mga drainage system natin na hindi po, ang nangyayari po kasi minsan, at ito po ay realidad, yung LGU gagawa na malaki, pagdating sa kabilang LGU, maliit, or hindi magkakadugsong, hindi magkakalibel. So
So hindi po dire-diretso yung daloy ng tubig. Pero so, paano po ba yan? Ano Sino po ang mag-i-initiate niyan nung comprehensive master plan pang buong Metro Manila na? Ano bang kailangan? DPWH po. DPWH. DPWH talaga. Para hindi yung kasi marami na tayong experience na at yung Commonwealth lang, yung bago palaparan yan, di ba, Chairman, naglagay ng mga pedestrian footbridge diyan. Yung pala may planong lalaparan. Ayun, so naiwan sa gitna yung footbridge. Para sana hindi na tayo doble ng gastos na ganun. Tama po. Di ba? Tama po yan. Ay nako, at least high time na po talaga na magkaroon ng drainage master plan. Pero yan naman po ay nasa pipeline na po ng pamahalaan. Mainam ho bang itigil muna ang pagpapatayo ng mga flood control habang walang master plan? Hindi naman po, dahil may mga individual studies naman po doon sa mga specific areas kung saan kailangan po yung mga flood control measures. Mga pumping station. Like, kung saan po ilalagay at kung saan po kailangan. Kalimitan naman po yan, may study po bago ipatupad yung mga proyekto po na ganyan. Chairman, kami po ni Kumbachero dito ay may isang krusada na kaming dalawa lang ang nagkukrusada na bawiin po ng gobyerno ang mga waterways, estero, yung pong creek, na pinagtayuan na po ng building, structure, ng kung ano-anong minsan pribado, minsan gobyerno mismo. Yung easement po na 3 meters na nasa batas naman ay hindi naman po sinusunod. Narinig ko sa inyo kanina, kayo pala in charge sa clearing. Baka pwedeng, hindi kasi namin alam kung pwedeng local government ba, DPWH ba. Baka total nabanggit nyo na parte pala ng inyong trabaho yung clearing ng mga waterways. Baka pwedeng kayo na po ang maging champion po nito. Mag-champion na bawiin po natin ang ating mga waterways. Alisin ang mga obstruction, kahit na konkretong building, kahit hotel pa ang tumapak sa easement na 3 meters, tibagin po ng gobyerno. Can you do that? Actually, marami na po kaming napadala ng notice, lalong-lalo na po yung mga nakalawit sa tubig, yung pong mga kabayan o struktura. Ang problema po namin sa MMDA, wala naman po kaming police powers. Yung clearing po na sinasabi ko ay yung pag-aalis lamang po ng dumi sa mga waterways. So, hindi po kasama yung pag-aalis po tulad ng mga ISF o yung mga nakatira po sa ibabaw po ng waterways. At kung kailangan po kaming magpaalis ng infrastruktura, ay kailangan po namin kumuha ng order po sa korte. So, medyo kumbaga po, in the first place, bakit po ba nagkaroon ng ganyan? Halimbawa po, yung infrastruktura, barangay hall, eskwelahan, tapos condominium, nakatuntong na po dun sa halos sa creek. Bakit po ba nagkakaroon ng ganyan? At may mga permit po yan, di ba? Sino po ba nag-i-issue ng permit yan? Minsan po, dekada na rin na kapabayaan po siguro. I mean, pag nag-apply po kasi ng permit, building permit, hindi naman po yan minsan sinusunod. Even on our part po, pag kumuha ng permit sa amin, may traffic management plan, okay po sa plano, pagtingin na po namin ay biglang hindi na po nasunod at naiba. So, wala po kami magawa kasi unang-una, wala po naman po sa jurisdiction namin dahil traffic lang po kami. Insofar as the construction is concerned, wala po sa aming jurisdiction. Ano po yung notice na nabanggit niyo po kanina, Chairman? Nag-issue kayo ng notice? Minsan po, pag may mga nakita kaming mga struktura, lalong-lalo na po yung malapit sa aming pumping station na
naglagay po ng poste sa dalaw yan ng tubig, yung mga ganyan po. Nagbibigay po kami ng notice at normally po ina-ask namin yung may-ari na alisin po. So, ano naman po, napagbibigyan naman po yung ating kahilingan or utos na alisin po yung mga ganyang parang hindi po ba pwedeng medyo may pagbabanta, ganun? Meron naman po dahil para matakot naman pag hindi nyo tinibag yan, kami titibag niyan, parang gano'n. Ganon po, meron pong ganon. Pero again, ibang istorya po kasi pag informal settlers, kailangan po meron location, yung mga ganyan po. So, which is beyond our jurisdiction. Ang amin pong minumungkahin ni Kumbachero dito, ang unahin, yung mga malalaking establishments para po isipin naman ng mga informal settlers na hindi kami inuuna. Yung maliliit ang uunahin. Pagka inuna po yung mga malalaki, halimbawa yung nababanggit namin example dito sa Congressional Avenue, meron pong eskwelahan dyan na naging kondo na ngayon na talagang inangkin na yung creek. Binakura na yung creek, hindi lang tinuntungan. Baka pwedeng pag tinibag po yun, maiisipan ng mga maliliit na, yung malaki, kinaya ng gobyerno, kahit makapangyarihan. Alis na tayo rito. Alis na tayo dito, Chairman. We'll look into it pa, Katonying, and then tingnan po namin kung ano yung pwede pong solusyon para maklear po yung waterway po dyan sa lugar na yan. Ayun, dapat lang. Last na lang po, ang sabi po nung mayor ng Montalban, nagulat daw sila doon sila dinagdagan ng basura ng Maynila. Yung sinabi ng Maynila na doon nadadalhin yung basura. Opo. Ano po bang arrangement ninyo doon sa local government unit ng Montalban po? Montalban ba? San Mateo. San Mateo. Opo, gusto ko po itong linawin. Unang-una, yan pong particular na sanitary landfill na yan ay itinayo po sa kahilingan po ng MMDA. At hindi po pwedeng itanggi ito ni Mayor Ome dahil nung inapprove po yung construction yan, ay siya po ang vice mayor at siya po ang nagbigay ng pahinto. Presiding officer pala siya. Para itayo po yan. Opo, presiding officer po siya ng Sangguniang at the time. At alam niya po na kaya po itinayo yan ay para po sa basura ng Metro Manila. Dahil hindi naman po magiging profitable yan kung basura lang na San Mateo ang itatapon. In fact, meron po kaming kontrata sa San Mateo na specifically ino-authorize po kami na magtapon po ng basura dyan sa New San Mateo landfill na ayon po sa ACC, which is 5,000 a day yung pong dapat na or pwedeng itapon ng Metro Manila. Sa ngayon naman po, yung pong MOA na yan, na pinirmahan ni Chairman Bayani Fernando at that time, at noong dating mayor po na si Rafael Diaz, sa ngayon po yung sa 5,000 a day na supposedly pwede namin itapon, ay nasa kalahati pa lang po. Kalahati pa lang. Hindi capacity. Hindi pa po kami over sa capacity. Kasi po nag-i-equal yan eh. Minsan nagbabawas kami, nagdadagdag tulad po ng Valenzuela City. Nung nagpalit po sila ng hauler, ibang nanalo sa bidding. Dati po dinadala dyan. Nag-request po na sa Nabotas dalhin. Ngayon po, nung nagsara ang Nabotas, sa Rizal naman po namin dinadala. So, nag-i-even out po yan. Sa ngayon po, contrary doon sa sinasabi ni Mayor Ome na lahat ay dinadala or dadalhin sa San Mateo, hindi po yan. Dahil sa ngayon nga po, nasa around 25% lang ng basura ng NCR ang dinadala dyan, which is again, below pa po doon sa capacity na allowed kami na itapon. Part po ng aming tipping fee ay nakikinabang po or may parte ang San Mateo. So, yung LGU. Kaya nga po hindi pwedeng sabihin ni Mayor na hindi niya po alam yan. Yung pagtatapon namin, siya ay napigla. Dahil, again, nakikinabang po siya dyan.
ang munisipyo po ng... Mag-ingat kayo sa pagsasalita nyo. Teka ho muna, hindi ho ba kailangan personal. Hindi po personal. Sabihin na personal na pakinabang. Yung munisipyo. Yung munisipyo. Opo. Pero hindi ho ba kailangan magpaalam muna ang mayor ng isang partikular na syudad dito sa Manila kung magtatapon sila doon? Kasi parang yun ang sinasabi niya eh. Wala man lang konsultasyon sa kanya at nagulat na lang siya doon sa anunsyo ni Yorme Isko. Well, yung po kasi sa amin pong kasunduan sa syudad po or sa lungsod po or munisipyo sa LGU ng San Mateo, blanket po yung authority. So, hindi na po kailangan na napaalam ng lungsod or LGU ng Metro Manila dahil kami po yung kakontrata at yan po ay responsibilidad na. At again, yun nga po, may authority po kami na magtapon up to 5,000 pan a day. At yan naman po, again, nakikinabang po ang lungsod na or munisipyo ng San Mateo. At in effect, sinasubsidize po namin yung basura po ng San Mateo dahil hindi po sila nagbabayad ng tipping fee sa pagtatapon ng basura ng San Mateo. At kung iyan po ay kami pagbabawalan, kami naman po ay nakahanda, although violation po yan ng aming MOA dahil nga po itinayo po yung sanitary landfill na yan para po primarily para sa Manila. At sila po ang maapektuhan dahil unang-una, hindi na po magiging profitable yan para sa operator kung wala po ang basura ng Manila, yon ng Metro Manila. Pag yan po ay nagsara, lalayo po ang pagtatapunan ng San Mateo at magbabayad sila ng tipping fee. Yung naman pong concern niya regarding sa traffic, sa MOA po nakalagay responsibilidad po ng LGU yung pagmamanage ng traffic. Pero kung kailangan naman po ng assistance, pwede po kami magpadala ng enforcers. Yun naman pong concern niya regarding health, sanitation. Yan naman po ay may permit sa DNR, sa amin po, at regular po kami nag-inspection yan. And I think siguro naman po ini-inspect rin yan ng munisipyo ng San Mateo bago po bigyan ng business permit. So, nagtataka po ako bakit nga kinu-question ngayon at nagtatanong siya regarding this aspect. When in fact, responsibility din po niya bago po siya mag-issue ng business permit na siguraduhin safe, malinis. At masasabi ko lang po, I know this for a fact, na award-winning po yung sanitary landfill na yan for best practices. Na in-award po ng DNR, ENB. Lastly po, yung pong kasing operator niyan ay nagparating po sa amin na nagbabalak po siya na magtayo ng waste to energy. So, mukhang hindi naman po forever na magiging tapunan lamang ng basura yan. Kung hindi, tatayuan din eventually ng waste to energy. At ang minimum requirement po ay kailangan namin i-guarantee na minimum po 3,000 tons a day. Mas maraming basura. Opo, para may panggatong po siya doon po sa piniplano niya. Sa project niya. Waste to energy. At ang makikinabang po dyan pag natayo po yan ay ang San Mateo dahil mag-generate po ito ng employment, increased taxes, at electricity subsidy. So, hindi po kami basta lang nagtatapon kasi tinatanong niya po ano daw po ang authority namin para sa magtapon ng basura dyan. Baka naman po nalimutan lamang po. Baka nalimutan ni Mayor Romer. Pero, Chairman, last na lang po. So, nakakalibre din pala ng pagtatapon dyan ng basura ang mga taga San Mateo sa landfill na yan. Tapos, meron pa silang kita. Magkano po ba kita nung, hindi ni Mayor nung pong local government sa tipping fee ba tawag doon? Tipping fee. Per truck. Tipping fee. Sila po ng probinsya ng Rizal ang magkausap doon sa sharing po. Kasi nagbabayad po kami at meron po silang definitive sharing sa amin pong binabayad together with the Rizal province. Per truck po yun pala, no?
Per ano rin po, pero yung volume. volume. So mas malaki yung volume, Mas malaki kita. Mas malaki po ang pakinabang po na Opo. Hindi kasi kaya ito naging issue, parang ang sabi ni Mayor, nagulat siya. Nung pala, siya ang presiding officer ng City Council nung nabuo itong agreement na to. Opo, in fact, siya po nga po kasi nung bago nga po itayo yan, yan po ay upon the request ng NCR. At that time, meron po tayong krisis sa basura dito sa Metro Manila. Kaya po naghanap ng option at that time si Chairman Bayani Fernando. At isa po yan sa nakita na pwedeng paglagyan at gawing landfill. At siyempre po, yung ating naman pong operator niyan, na may-ari, hindi naman po siyempre mag-i-invest. Malaking investment po yan sa lupa, sa development, kung walang guarantee na magtatapon. Which is in nga po yung basura po ng NCR. Worst case scenario, paano kung harangin ng San Mateo? Meron naman po. Yan I can assure the Metro Manila na nakahanda naman po tayo. Una-una po, may isa pa po tayong sanitary landfill na pinagdadalan. Again, 75% po ng basura ng Metro Manila ay doon dinadala. At sa ngayon po, may dalawa pong applicants na sanitary landfill na nag-a-apply for accreditation po sa atin. Saan lugar po yan? Isa po sa Pampanga and isa sa Laguna. Isa sa Pampanga lang nako. Anyway, salamat po sa update na yun at sa paglilinaw, Chairman Don Artes. Maraming salamat po sa pinakamayamang chairman ng MMDA. Thank you. Kaya po ako Dalawang beses na lifestyle check. Thank you. Salamat po. Happy weekend. Anniversary again. Thank you so much. Attorney Romando Don Artes ng MMDA. Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ng katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ng katapat. RH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 20 minuto na makalipas ang 7:00 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, investigasyon ng Kamara sa flood control projects kasado na sa Martes. Dating hepe ng CIDG, sinuspindi ng NAPOLCOM kaugnay ng kaso ng missing sa Bongeros. Ilang opisyal ng DND pinasabpi na matapos isnabin ang pagdinig ng Senado sa One China Policy. Pag-imprenta ng balota para sa BARM parliamentary elections, itinuloy ng COMELEC. Pulis, patay matapos pukpukin sa ulo ng dumbbell. Suspect, sumuko.
Technician ng Meralco patay sa pamamaril sa Dasmariñas, Cavite, hinihinalang dahil sa road rage. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Balita! Bago lang tayo magbalita, pamigay muna tayo ng kwarta. May nanalo na! May nanalo na! Sa Barangay San Valley, Parañaque. Oy! Mukhang congressman pa yung nanalo. Congressman pa yata yung nanalo. Bagong congressman, gwapong-gwapo. Aba, talaga naman. Sherwin Alfaro. Go, go, go! Nagkakatuloy ka, Jerry, dahil 5 taon na ang 2x2 sa Visa Race. Kaya naman ito ang ating winner sa ating Visa Race. Magandang umaga po. Ayaw kumibo. Ayaw sumagot. Mukhang mahihain. Si Congressman Brian Yamsuan. Yamsuan talaga nakakatutok sa 2x2. Kaya mantakin mo, bilabas mo ng radyo. Kasi kanina, andito sa pagdunod, wala, andito na pala. Lumipat. Buti na talaga lumipat. Dahil yung kanyang radyo, ayun, para nga nakapakinig din pati mga kapitbahay. Pangalan niyo, tatay? Victor Docampo po, Jerry, Sabi. Apo, Victor. Good morning sa inyo. Maraming salamat po. Happy anniversary po sa DCRH. Gamit sila yung si Matarat sa yung gabilang lagin. Yung nag-aamin pala sa bukid na yung probinsya namin sa Quezon. Taga Quezon kayo. Taga Quezon pala kayo, ha? Matagal na pala kayo nakikinig sa DCRH. Nagpili ako ng tulong sa mga maintenance ko gamot. Karami akong maintenance dahil minsan na ako, dumami ang sakit. Oo. Libre na ngayon ang maintenance. Marami nang ibinibigay ang gobyerno. Kasama na yan sa mga gamot. Nakipag-ano na ba kayo? Nagtanong na kayo? Yung sa yakap ba yun? Yan, yakap. Yakap. Marami. Ano ko na kasi yun dahil hindi pa ako nakakapagka-register doon sa yakap. Ayan, magpa-register na kayo. Madali na yun. Mas madali na yun kaysa sa wala kayong maipambili ng gamot. Ayos yan, tatay. Tatay Victor, maraming salamat. Saan kayo sa Quezon? Sa San Antonio, doon sa lugar ni Ka Henry Ore. Ang tawag kasi sa amin doon kay Ka Henry, andyan na ika, si Kape. Si Kape. Bakit nyo naman tinawag na Kape si Henry Ore? Dati mistiso yun eh. Mistiso. Maitim kasi. Masakit ka rin magsalita. Bawiin mo na yung ibibigay mo. Binabati ko nga pala si Kabayang Henry Ore. Ayan, bumawi. Ang 24 hours ako nakatune sa DCRH. Ayos. Pamula nung ang transmitter nasa na botas pa, napalipat sa SDDB hanggang nasa Star City. Apit na ako doon sila ng DCRH. Ayos. Sherwin, ikaw na bahala. Yun talaga naman, wala na tayo dapat patunayan pa dahil kayo talaga apit pa ng DCRH at ng 2x2 ako. Meron ng 1,000 pesos. Salamat po sa DCRH at happy anniversary po ulit sa 2x2. Ayun. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. Dahil pupugak-pugak na yung kanyang mini component ito, meron kang bagong mini component 2x2. Dahil 22 na ang 2x2 at 5 taon na ang 2x2 sa DCRH, tanggapin ko ninyo ang pinakabago ang latest sa larangan po ng mini component ang 2x2. Pwede ka ako mag-endorse ng ano. Pwede ka na mag-endorse ng kuko. Sa DCRH station para sa iyo, tatay. Kadiri, mali po ako nagpapasalamat at nakapalitan na yung radyo ko. Ayos. Ano nagbagsak na yung radyo ko. Sabi ko, hindi ko na makita yung istasyon at nag-aagawan. Nag-aagawan na, nako. Ayos. Nag-aagawan ng istasyon, maraming kababagsak.
basag na nga eh. Buti may dala sila ng ano, na radyo para kumpleto na yung ano. 24 hours siya ako nakikinig. Ayos. Yes, sir. Yung bata pa kayo, simatar lang ako na bubukod sa amin. Nasa pinatin, yung radyo po na para bakit pakinggan lang simatar. Hindi namin pwedeng mamis. Yes, sir. Thank you. Salamat po. Maraming salamat sa mga nais manalo na 1,000 pesos na kinubutok sa Geezer H. Baka na susunod natin kita sa Geezer H Malacash promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Simatar. Geezer H muna sa Pilipinas. Muna sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:28 na umaga. Aarangkada na investigasyon ng Kamara sa anomalya sa flood control project sa bansa sa Martes, September 2. Pangunahan po ng Tri-Committee, ito pong House Infrastructure Committee, ang investigasyon. Kasama rin po ang Committee on Public Accounts, Good Government and Public Accountability at Public Works and Highways. Unang bubusisiin ng kapulungan ang sinasabing ghost at substandard na mga proyekto kontra baha na ininspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Infra Committee Chairman Congressman Teddy Ridon, magsisimula ng alas 9 ng umaga ang pagdinig at kasamang iimbestigahan ang mga opisyal ng DPWH at lahat ng kontraktor. Hindi naman masabi ni Congressman Ridon kung paano iimbestigahan ang mga congressmang sangkot sa flood control scam. Pinatawan ng 90-day preventive suspension si dating CIDG Director General Romeo Macapas Jr. Ito'y matapos makitaan ng National Police Commission na merong matibay na basihan ng reklamong isinampa laban sa kanya ni Elakim Patidongan nang sila ay arestuhin sa Cambodia. Batay sa reklamo, nilabag umano ni Macapas ang karapatan ni Elakim at ng kapatid nitong si Jose Patidongan ng arestuhin at iuwi sa Pilipinas. Samantala, nilinaw naman ni NAPOLCOM Vice Chair Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan na hindi parusa kundi preventive measure lang ang ipinataw na suspensyon upang maiwasang maimpluwensyahan ang investigasyon. Ipinasampina ng Senate Foreign Relations Committee ang ilang opisyal ng Department of National Defense na hindi sumipot sa pagdinig ng komite hinggil sa One China policy kahapon. Sa mosyon ni Panel Vice Chairman Erwin Tulfo, iginiit nitong kailangan masagot ang mga tanong ng komite na tanging ang Defense Department at Armed Forces lang ang makasasagot. Base sa guest list ng komite, kabilang sa mga inimbitahan sa pagdinig si Defense Secretary Gilbert Chodoro na hindi nakadalo. Tinalakay sa nasabing pagdinig ang posisyon ng Pilipinas sa One China Policy, isang patakarang nilagdaan noong June 1975 na hindi kinikilala ang Taiwan bilang hiwalay na bansa sa China. Natanong din sa pagdinig kung gagalangin ba ng bansa ang Mutual Defense Treaty nito at ng Amerika kung sumiklab ang sigalot sa Taiwan Strait. Samantala, napapanahon na para repasuhin ang One China Policy. Parang pareho niya na pinaiiral ng Pilipinas sa pakikitungo sa bansang China. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo sa harap ng anyay patuloy na pambubuli ng China. Paliwanag naman ni DFA Secretary Teresa Lazaro, kinikilala pa rin ang One China Policy at naniniwala siyang lahat ng gusot ay matutugunan sa pamamagitan ng diplomasya. I think it's high time that we think our position if we must continue to observe this One China Policy. Because of the fact na hindi naman po ginagalang tayo while we respect what they want. You understand where I'm coming from, Madam Secretary. While we respect what they want. One China policy kami ito, huwag kayong makialam. But what about us? What about our rights? Our rights at the West Philippine Sea. They can come in and out and wala tayong say. To the point that our personnel, our Coast Guard and Navy personnel being harassed, our fishermen driven away back to our shores. Hinihintay ko yung sagot ni Secretary Lazaro eh. Wala ba? Ang sagot ni Secretary Lazaro, hindi, may One China Policy tayo. Ang haba pa naman no, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, pero ang sabi ni Secretary Lazaro, hindi, may One China Policy tayo. Meron One China Policy.
Itinuloy na ng COMELEC ang pag-imprenta ng opisyal na balota na gagamitin sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, bagaman na ipasa na sa third and final reading ang hatian ng 7 parliamentary seats na dating nakalaan sa Sulu, ayon na hindi na ito mahihintay na maisabatas pa. Nabatid na hindi pa rin ito napipirmahan ng Chief Ministry ng BARM. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ayaw nilang madelay at ayaw nilang masisi patungkol dito. Samantala, ganap ng batas ang Bangsamoro Autonomy Act o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act matapos nalagdaan ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Inamyendahan ng nasabing batas ang BAA number 58 para i-redistribute ang 7 na bakanting posisyong nakalaan sa Sulu upang mapanatili ang orihinal na bilang ng miyembro ng Bangsamoro Parliament number na 80. Magkakontra yung balita natin. Sabi ko, hindi pa napipirmahan ng Chief Ministry ng BARM. Ito, tapos ang ganap balita ng mo, batas. Pinirmahan na. Oo. Ano ba talaga? Tama na. Ano ba totoo diyan? Tama na, kuya. Mario Joseph. Susunod! Tito Boy! Naku, ano nangyari dito? Meron daw pong isang pulis na patay dahil pinokpok ng dumbbell. Ay, sus! Napakabigat naman nun. At empleyado ng Meralco patay naman matapos barilin sa ulo ng nakagitgitang driver. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita 7:33. Ribaha DZRH Pangunahing balita. Alas 7:40 na umaga, patay ang isang pulis matapos pukpukin ng dumbbell sa ulo. Kasama niya sa tinutuluyang bahay sa Lower Bikutan, Taguig ang suspect. Kwento ng sumukong suspect sa Bataan PNP, si Rocky Gundarangin. Napikon siya sa birong pagtutok ng baril ng biktimang si Police Staff Sergeant Ibrahim Makadatar. Biro? Oo. Nagbiro ng tinutukan siya ng baril. Siya. Nakatalaga po sa San Juan Police Station. Kasama sa isinuko ng suspect sa Hermosa Municipal Police Station ang baril ng biktima, isang motorsiklo at iba't ibang ID cards. Nasa custody na ng pulisya ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patay din ang isang empleyado naman ng Manila Electric Company matapos na barilin sa ulo ng nakagitgitan niyang driver sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, Barangay Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ang buhay habang ginagamot. Ayon sa mga pulis, nangyari ang krimen alas 6:45 ng umaga habang minamaneho ng biktima ang service vehicle ng kumpanya. Batay sa report, nakagitgitan nito ang isang pulang kotse dahilan upang habulin siya ng driver at nang maabutan ay tumabi ito sa kaliwang bahagi ng sasakyan at agad na binaril ang biktima sa ulo saka humarurot. Patuloy sinasagawang manhunt operations upang mahuli ang suspect. Samantala, nasa 40 daw pong mga PUVs ang nabakbakan ng plaka. Bakit naman? Bakit binabakbakan? RH52, Edniel Parosa. Kami Daniel! Happy anniversary, Jerry at Anthony. Thank you. Thank you. Ay, alin na kayo dito, ha? May kainan dito. May kainan dito, ha? Kaya lang may hulihan dito sa Domingo sa lungsod ng San Juan, nagsasagawa ng roadworthiness inspection. Itong DOTR Special Action for Intelligence Committee for Transportation. Umabot na nga sa humigit kumulang 40 pampublikong sakyan ang nababakbakan ng plaka sa isang linggong surprise roadworthiness test sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Sir Ray De La Torre, Special Operations Group Head ng DOTR SAIC, bahagi ang bilang ng nasa 100 PUVs naman na nasita sa nagdaang 3 linggo. Itong mga nakarang araw lang kasi inimplementa ng SAIC ang June memo ng Land Transportation Office para tanggalan na ng plaka ang mga PUVs na mangangamote sa roadworthiness inspection. Paliwanag ni De La Torre, paraan ito para makalampag ang mga operator. Nagastusan naman ang maintenance ng mga sakyang pinoproblema tuloy ng mga driver. Pakinggan natin siya. Sa ngayon po ay nag-average na po tayo ng mga nasa 4 na po
na sasakyan na nabakbakan natin ng plaka. Puro PUVs. Puro PUVs po yan. Halo na po yan. Meron po tayo nabakbakan na bus, meron pong truck, meron din pong mga mas marami nga lang po yung traditional jeepneys at meron din po tayong mga nahuling modern jeepney noong Lunes. Ginawa ni De La Torre ang pahayag sa isinasagawang inspeksyon dito sa bahagi ng Domingo sa San Juan. Kasama sa mga nasita sa ngayon, itong minamaneho ng isang tsuper tiyahing San Juan hanggang Divisoria na nakita ang pudpud ng gulong. Kinangkapang makiusap ni mamang tsuper pero sabi ng mga tawa ng SAIC, kinapalan lang daw ang kanyang gulong para magmukhang may guhit pa. Pakinggan natin ang kanilang paliwanagan. Ngayon, mauobligan siya na tulungan ka dahil hindi niya makukuha yung plaka ng jeep niya hanggat hindi naayos ito. Kasi pag-release ng plaka, wala. Ako, ano na kami? Tigil na. Tigil na. Nahuli na. Oo, nahuli na eh. Hindi ka nababiyahe yan. Gawa nga na ako ng ganyan eh. Wala naman tayo tutubos na ganyan na pera. Oo. Ako, yung po ng pantubos. Spokesman si... Nakakuha na interpreter. Nakakuha na interpreter si Kuyang. Kaya na may amuyong. May amuyong. Parang yung interpreter ni Isko eh. At hindi lang boses, may facial expression pa. Pero alam mo, kahit na natanggal na si Chief PNP De La Torre, andyan na pala sa SAIC. Iba yun. Iba ba yan? Iba yun. Matinig talaga ang mga torre hanggang dito sa kalsada. Ito naman, De La Torre, no? De La Torre. De La Torre. Ang Special Operations Group Head ng SAIC, counterpart ni Gabriel Go. Sir Gab Go, doon naman sa MMDA. Yan ang sitwasyon dito sa bahagi ito na Domingo sa lungsod ng San Juan. Ako pa rin sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Thank you. Andito naman si RH15 Giselle Ricafort na namimili ng imported na bigas. Ayaw niya ng local. Pero ang mahal pala, sabi ni Giselle. RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Sa Jerry Katunying, ilang araw bago magsimula ang 60 araw na import ban, tumaas na ng 3 piso ang kada kilo ng retail ng imported na bigas dito sa La Huerta Public Market sa Parañaque City mula sa dating 45 pesos kada kilo. 48 pesos na ngayon ang kada kilo ng imported na butil sa ilang tindahan dito sa pamilihan. Ayon sa mga retailer, 100 piso kada sako ang itinaas ng kanilang puhunan. Ibig sabihin, 1,060 piso na ngayon ang hango nila sa mga supplier ng imported na bigas mula sa 960 pesos kada sako bago ang anunsyo na import ban ng pamahalaan. Sinabihan din daw sila ng mga supplier, itong mga retailer na pauna pa lamang itong taas presyo at asahan na umanong tataas pa oras na umarangkada na ang import ban sa susunod na buwan. Kinumpirma rin ng mga retailers yung binabanggit ng Department of Agriculture na mas tinatangkilik talaga ng mga mamimili yung Vietnamese rice kumpara sa lokal. Buong-buo kasi yung Vietnamese rice na yan, yung mga butil, maaroma at maganda talaga yung kalidad kumpara sa 52 pesos kada kilo o mas mahal pang lokal na butil na medyo may pagkaduroga. Tumaas din sa 48 pesos kada kilo ang retail ng Vietnamese na butil dito sa pamilihan mula sa 45 pesos kada kilo noon. Sa lokal naman, hindi gumagalaw ang presyuhan at may nabibili pa nga na 38 pesos kada kilo bigas dito at nakapako naman sa 55 pesos kada kilo ang pinakamahala. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung 38 na local, nakita mo yung quality, itsura, Giselle? Maganda naman yung bagamat may pagka medyo durug-durug lang sa tingning, hindi naman siya ganun sa kaamoy at hindi naman madilaw. So, para din sa mga tingin ko kulang sa pagkatuyo yan sa pagkatuyo yan kaya nadudurog pagka pinapakono. Pag giniling ka agad, nang basa pa. Medyo basa. Ganun nangyayari. Thank you, Giselle. Thank you. Mayora. Balik sa inyo. Samantala, si RH23, Edwin Duque, lumabas ng Kamanaba. Yun ang balita. Balita talaga yun. Ito report ni RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Edwin. Ano nangyari? Sinaksihan ngayon, personal na sinaksihan ngayong umaga
Secretary Francisco Chio Laurel at ni Secretary Cristina Roque. Ang unang araw na pagbubukas at kadiwa ng Pangulo dito mismo sa Agora Market sa Nabutas. Nabutas. Akala ni Kumbachero sa San Juan Akala ko sa San Juan. Alam mo, may Agora din pala dyan. Kanina, nung ilatag na yung sako-sako ng bigas na bulot na doon sa 5 kilo bawat plastic. Unang punila rito, yung mga senior citizen at itong kaban ng Agora Road ay punong-puno. Abot sa danda agad yung una, pero agad na pinagpikyan at binenta na agad. May mga requirements siya kailangan. Meron ka ID ng senior citizen at resident ka rito sa Nabutas. Ito ay daming tao, no? Price monitoring ng mga agricultural basic necessities at mga private communities. Pinasok din na dumating na rito si Mayor John Ray Chanco at kasama nilang umikot dito sa malawak na palengke ng Agora Market at pagkatapos nito ay pinasok din nila itong Ever Supermarket. May Ever din. May Ever din dyan? Presyo na nabago. Dahil yung pag-ikot nila base sa nilang resulta ng pag-ikot ay wala namang nagtaas ang presyo ng bigas dahil nasa tamang presyuhan yung bigas. Ang pinakababa rito sa palengke ng Agora ay merong 40. Yung 32, hindi ko nakita rito. Pero 40, 50, ang pinakamahal dito yung red rice, 60 pesos. Yung nakita. Pero ayon dito, inaayon naman daw sa presyo. At susunod dito, Kajering Katujing, magtungo ang secretary dito sa may napunta sa Bisport. At titignan, no? At ganyan yung landing ng programa ng Department of Agriculture kaugnay doon sa paraan kung paano matulungan yung mga kababayan nating mag-iista na nandito sa nagpunta na rito sa napunta sa Bisport at kabilang na rito iba pang mga na sakop ito ng Manila Bay. Mamaya at doon sa iba pang kaganapan ay titignan natin kung ano pa yung makaragdagan na pupuntahan base doon sa schedule ngayong umaga ni Secretary Laurel at ng DTI dito pa rin sa bahagi ng Nabutas. RX23, at ito kinagulat ng isa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Edwin Duque. Pangunahing balita. Pangunahing balita. Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero, napansin mo ba na yung mga matatanda, napapansin mo rin bang parang wala nang ganang kumain? Oo, kumbachero, kahit masarap pa yung pagkain o kahit paborito pa nila yan, dahil habang tumatanda ang tao, bumababa ang sensitivity ng taste buds natin. Kaya yung iba, hindi na masyadong nananabik sa pagkain. Oo, paano na kaya yung nutrisyon nila niyan? Diyan napapasok ang N+ Gold. Deliciously creamy vanilla flavor. Kaya kahit si nanay, hindi aayaw at higit sa lahat, puno ng B vitamins, calcium, phosphorus, at vitamin D3. Ayos, masarap na, healthy pa. Yan. Para sa isang serving ng napakasarap na N+ Gold, just stir 2 to 3 scoops into 200 ml of water. Pwedeng hot, pwedeng cold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Ay, Ka Jerry Labasan, Michael Santamaria with Ate Sel. Lagi daw silang nakatutok 24 oras. Tulad ni Ka Soji Jimenez tsaka ni Ate Pearly Dimla dyan sa Nabotas. Si Kiko Flores. Kuya Kiko, kumusta ba yung mga bangus natin dyan? At happy birthday daw kay Councilor Chiqui Marie Nicolas Carion ng 2nd District ng Valenzuela. Magandang morning kay Kaluwi na nanonood daw sa Palayan City and Nueva Ecija. Kaluwi, magandang morning. At si Tita Helen Nagales, pinapaalala niya, birthday din ni Tita Goreng. Tita Goreng, happy birthday. Binabati rin po kayo ni Tito Manny.
Wala ba tayo dyan? Baka gusto niyo ng palitan ng bubong ng inyong bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Oy, Kuya Romel Sitin, Kuya Kenneth Sitin, siguradong energize ang inyong bawat biyahe dito sa all-new Cherry Tiggo Cross HEV. Isa to sa mga pinakaabot kayang hybrid electric vehicle sa merkado. Ito pangalan, kumbachero, ha? Yan ba yung bago? All new Cherry Tiggo Cross HEV. Bago nga pala. Tingnan mo. Ganda nga, no? Pogi, oh. Meron itong 204 horsepower at class leading torque na 310 Newton meters para sa suwabe at powerful na performance ng sasakyan. Talaga, ano? Oo, siguradong mapapanatag ang loob mo sa sasakyan ito dahil nakatanggap ang all-new Tiggo Cross ng 5-star. 5-star? 5-star uncapped safety rating. Bukod pa rito, itong Tiggo Cross HEV ay may taglay na 11 advanced driver assistance system features, adaptive cruise control, pwede mong kontrolin yan. Hindi ka mahuhuli sa expressway. At 360-degree camera. Tingnan mo nga naman. At hindi lang yan. Ano pa? Meron din itong wireless Apple CarPlay at Android Auto sa introductory price na magkano? 1,198,000 pesos lamang. Aba? At syempre, para sa worry-free na pagmamaneho, may kasamang 8-year battery warranty at 5-year bumper-to-bumper warranty ang Tiggo Cross HEV. Bumisita sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership at test drive ang all-new Tiggo Cross HEV. Ano pa hinihintay nyo? Test drive na! Ate Jean Codinera, kumusta na ba si Kuya Jerry Codinera? Ay nahamon daw ni Kuya Jerry Baha ng one-on-one. Pero sa sungka na lang. Sa sungka lang. Magandang umaga rin kay Kuyang Alvin Patrimonio na nakikinig din pala sa atin. Mga basketball Alvin, player yan, ha? Kailan ba tayo magdalawahan lang? Dalawahan. Pwede ba? Dalawa ang sungka. Sungka, dalawa. 7:55 ng umaga, sandali po lamang. This time check is brought to you by ACS-MED. Happy birthday! Totoo bang cake yan? Totoong cake to? Totoong cake. Happy birthday! Matindi. Baka parang mga ngayon baka kain ba to? Oy, thank you. Happy anniversary sa 2x2 sa DCRH. Ayan, tama na. Wish. Ano wish niyo sa amin? Wish. Thank you, Lakay. Thank you sa DCRH. Maraming salamat po sa DCRH. Yung ating pamilya, yung ating DCRH. Ayan. Thank you. Yuel. Kailan lang, ano? Parang kaumpisa lang natin. Nakakalimang taon na pala tayo. Ang first broadcast po namin dito sa DCRH was 5 years ago. August 31 naman. August 31. Kaya lang, 31 linggo. Parang sa atin ba yan? May tumutulog. Yung background music na yan. Parang hindi. Yan. May naririnig ka ba? Meron. Yun. Parang wala akong naririnig. Ayun. Natanggal. Nahugot pala. Ayun pala. Thank you po sa mga kapamilya namin dito sa DZRH, ang aming pangalawang tahanan sa aming pong broadcasting career. Actually, pangatlo. Pangatlo. Pero ang 2x2 ay pangalawang tahanan. Thank you po sa pag-ampun nyo sa amin dito sa Manila Broadcasting Company. Thank you. Kay birthday boy, President Jun Nigdao, kay Attorney Reg, kay Boss Jomay, at syempre ang kay Lakay, Deo Macalma. At sa mga kasama natin dito sa New Center. Thank you. At higit sa lahat, sa ating pong mga taga-tangkilik.
sa DCRH. Yung mga sumunod, yung mga nagsisunod. Yan, mga taga-suporta ng 2x2. Tayo po sabay-sabay na mag-almusal. Kung kayo hindi na makakapunta rito, abay, sa inyong mga bahay, kung nasaan man kayo, sa inyong opisina, sa inyong trabaho, abay, sabay-sabay tayong mag-almusal ng masagana. Sabihin nyo, ay anniversary kasi ng 2x2 sa DCRH. Yay! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Best James Dean. Well, then, Diane got her off to sea. This time